Katatapos ko lang sunugin ang 5 gusali ng apartment nang bumalik ako para tingnan ang mga sugat ni Uncle Yu. Sa pagtingin sa matatag na kulot na linya sa monitor ng ECA, nakahinga ako ng maluwag. Mukhang naligtas ang buhay ni Uncle Yu at sa wakas ay hindi ko na kailangang mag-alala patungkol dito. Inaliw ko si Zukier na matagal ng abala na nagsasabing salamat sa iyong pagsusumikap. Umiling si Zukier na may pakiramdam ng tagumpay. Pagpapala ko na matulungan si Brother Zhang Yi na malutas ang kanyang mga problema. Nang babalik na ang kapaligiran, biglang lumapit si Xiliting, hawak ang kanyang anak. Nagkunwari siyang nakakaawang ekspresyon at sinabing, Brother Zhang Yi, hindi pa kumakain ang baby ko buong araw. Pwede mo ba akong mahanap ng pagkain? Napatingin ako sa babae ng may panghahamak, punong-puno ng luha ang mga mata ko. Kung hindi ako naging maalalahanin kay Uncle Yu, itinapon ko na sana ang maligalig na babaeng ito sa mga snowdrift sa labas. Kaswal kong hinugot ang isang kahon ng nakabalot na pansit mula sa isang espasyo at itinapon ito sa lupa. Kunin mo ito at kainin. Tutal lalaki ka naman ni Uncle Yu. Hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Natigilan si Xiliting sa tagpong ito. Anong klaseng pakulo ito? Hindi ko lang talaga kayang pansinin itong babaeng nakakadiri. Tumalikod ako, niyakap si Zukier, at nagplanong bumalik sa kwarto ko para magsaliksik sa software hardening project. Ngunit ang walang hiyang babaeng ito ay sumunod sa isang kahilingan, nakita ko lang sa kusina ang ilang mga itlog at tirang buto ng manok. Iyon lang ba ang ibibigay mo sa amin? Napalingon ako kay Xiliting na may naiinip na mukha. Kung ayaw mong kainin, kalimutan mo na. Nakita ni Xiliting na bumaba ang ekspresyon ko. Hindi na nangahas si Mutual na magtanong pa. Pagkatapos naming maghugas ni Zukier, ngumiti si Zukier at nagtanong, nagdulot ba sa iyo ng problema si Sister Xi? Yumuko ako at mahinahong sumagot, she can't cause any trouble. Habang nagsasalita ako, sinimulan kong imasahe ang mga paa ni Zukier. Bahagyang namula ang mukha ni Zukier. Buong araw akong nakatayo. Baka mabaho ang paa ko. Huwag gi. Nag-alinlangan si Zukier at unti-unting naging masama ang ngiti ko. Gusto ko lang ang amoy na ito. Ngunit nang makita kong pagod na pagod si Zukier, nagpa siya akong pakawalan siya sa ngayon. Tinanong ko tuloy ang tungkol sa mga sugat ni Uncle Yu. Siya ay malubhang nasugatan at nawalan ng maraming dugo. Halos handa na akong sumuko, ngunit pagkatapos, sa isang punto, ang kanyang katawan ay biglang sumailalim sa mga banayad na pagbabago. Nakakagulat na bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Maging ang pagdurugo ay mabilis na nabawasan. Nang marinig ko ito, nabigla ako. Personal kong nasaksihan ang supernatural na pangyayaring ito. Tiyo, maaaring nagising mo ang isang uri ng supernatural na kapangyarihan. Matagal ko nang pinag-isipan ang tanong na ito. Kung ang Gamma Rays ay makapagbibigay sa akin ng mga supernatural na kapangyarihan, marahil marami pang iba ang magkakaroon din ng supernatural na kapangyarihan. Sa pag-isip nito, bigla akong napatayo. Ang kalagayan ni Uncle Yu ay kapareho ng kalagayan ko bago ang malapit kamatayang karanasan. Ang malapit kamatayan ba ay isang kinakailangan para sa paggising ng mga superpower? Ngunit kung wala siyang kakayahang ayusin ang kanyang mga sugat pagkatapos magising, mamamatay pa rin siya. Sa kasong iyon, ang mga kondisyon para sa paggising ng mga superpower ay masyadong malupit. Katulad ng kung hindi ako nakilala ni Uncle Yu, magising man siya ay tiyak na namatay na siya. Sa pag-isip nito, agad ko siyang binalaan. Mula ngayon, dapat mong patuloy na subaybayan ang mga pisikal na pagbabago ni Uncle Yu at magbigay ng pang-araw-araw na mga relaxant ng kalamnan o sedatives. Huwag ilagay sa panganib ang kanyang buhay, ngunit panatilihing kontrolado ang kanyang kadaliang kumilos. Nagulat si Zukier. Hindi kaya nagkaroon din ng espesyal na kakayahan si Uncle Yu. Ibinuka ko ang aking mga kamay at nagbigay ng isang mapait na ngiti. Ang hula ko ay base lang sa intuition. Napanood mo na ba ang Hope movie? Naapektuhan din siya ng Gamma Rays. Kung si Uncle Yu ay naging Hope din at nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon, ang safe house ay gigibain sa isang iglap. Lumabas ako sa kwarto ni Zukier at nakita ko si Xiliting na palihim na nakatingin sa paligid, sinusubukang magnakaw ng kung ano. Tinawag ko siya, Ate Xi, titira ka na kay Uncle Yu simula ngayon. Mababantayan mo rin siya. Si Xiliting ay masunurin lamang na makapasok sa kanyang silid. Pagkatapos ng kanyang mga tungkulin sa bahay, haharapin niya ang taksil. Lumabas ako ng kwarto na armado. Ang buong gusali ay desyerto. Lahat siguro ay lumabas para mag-barbecue. Pumunta ako sa bahay ni Wang Min sa ika-18 palapag, kung saan di umano nakatira sina Fang Yiqin at Lin Kening. Inilabas ko ang aking pistola at nagpaputok ng 2 putok sa lock, pagkatapos ay sinipa ko ang pinto. Bago pa man ako makahakbang papasok, may biglang sumigaw at hinampas ako ng isang magulong babae gamit ang kutsilyo sa kusina. Mahinahon kong ginamit ang blast shield ko para harangin ang suntok. Mahina ang suntok at hindi lamang nagdulot ng anumang panganib, ngunit talagang napaatras nito ang babae. Dinaig ako ng amusement. Tinitigan ko si Fang Yiqing na bumagsak sa lupa. It's been ages since I saw that white lotus. No wonder na buhay ka pa. Kaya ginagamit mo ang iyong matalik na kaibigan bilang pagkain. Namumula sa galit ang mga mata ni Fang Yiqing. Zhang Yi, bakit buhay ka pa? Ang grupo ng mga talunan na yon, napakarami sa kanila, ay hindi kayang talunin ka ng mag-isa. Anong klaseng demonyo ka?
Kumuha ako ng baseball bat at tinitigan si Fang Yiking, isang multo. Sa tingin mo kaya mo akong harapin sa pamamagitan ng pagsanib puwersa kay Wang Qiang at pag-udyok sa dalawang iyon na magrebelde? Napakawalang muwang mo. Histeryosong sigaw ni Fang Yiking. You pursued me for 2.5 years and I was ready to be your girlfriend. Bakit bigla kang huminto sa paghabol sa akin at pinili mo ang asong iyon? You're a slut. You can't even stand this little test. Ngumuso ako at nagtaas ng kamay. Baseball bat sa kamay, lumakad ako pasulong at binasag ang guya ni Fang Yiking. Ang kanyang mga buto, na payat dahil sa gutom, ay nabasag sa epekto. Tapos kinaladkad ko siya sa may bintana gamit ang buhok niya. Humingi ng awa si Fang Yiking, ang kanyang mabangis na kalooban na makaligtas sa apokalips na ito. Kuya Zhang Yi, please spare me. Ayokong mamatay. Hindi ko siya pinansin at itinaas ang mahina niyang anyo. Para siyang impis na manika. Bumitaw ako at umalingaw sa buong kapitbahayan ang mga sigaw niya. Pagtingin ko sa bintana, isang bungangalang na hugis tao ang nakita ko sa niebe. Napabuntong hininga ako ng mahina. Masyado akong mabait. Napakadali para sa kanya na hayaan siyang mamatay ng ganito. Kinabukasan, pinasuri ko si Zucker kay Uncle Yu at binasa ang mga resulta. Sa pagkamangha ni Zucker, hindi ka panipaniwalang mabilis na nakabawi si Uncle Yu, halos 10 beses na mas mabilis ang kanyang pag-aayos sa sarili kaysa sa karaniwang tao. Nang marinig ko ito, lalo akong naniwala na si Uncle Yu ay nagising na ang kanyang kapangyarihan. Malapit na ba siyang maging Hulk? Ngayon lang, napansin ni Zucker ang nakakagulat na pagbabago sa katawan ni Uncle Yu. Ang kanyang mga kalamnan ay tila mabilis na nag-aayos at lumalaki, na higit na nakakumbinsi sa akin na si Uncle Yu ay talagang nagising ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Matapos ibigay ang pampakalma kay Uncle Yu, biglang lumapit si Xi Lating. Tanong ni Zhang Yi, nakalimutan kong dalhin ang charger ng phone ko at kailangan ng baby ko ng diaper. Meron ka ba? Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Xi Lating. Siya ay kumilos na parang natural, ganap na walang pakialam sa kanyang sarili. Sa itsura niya, parang plano niyang manatili dito ng tuluyan. Tiyak na nadama niya na utang ko sa kanyang lalaki ang aking buhay, at sa makatuwid kailangan kong maging responsable para sa kanyang pamilya na may 3. Sinulyapan ko si Uncle Yu na nakahiga sa hospital bed. Kahit ang mga nasa vaguely remembered ay nakakarinig ng mga boses habang walang malay. Para palakasin ang katapatan ni Uncle Yu, nakangiti akong sumagot kay Xi Lating. May iba pa akong dapat asikasuhin. Babawiin ko sila sa bahay mo kapag tapos na ako. Matapos iwan sa kanya ang pagkain at tubig, ikinulong ko ito pabalik sa kubo. Sa puntong ito, isang malabong plano ang nabuo sa aking isipan, kailangan kong harapin ang mahirap na babaeng ito. Pagkatapos, buong armado, tinipon ko ang lahat ng mga kapitbahay at isa-isang nilinis ang natitirang mga gusali ng apartment. Batay sa intelligence na nakalap kagabi, natarget na namin ang lahat ng mga apartment building na sangkot sa pag-atake. 12 sa 30 apartment building sa buong kompleks ang ganap na nalinis, na iniwan ang mga natitirang medyo mahina at hindi maatake. Ang pagpapatuloy ng paglilinis ay magiging isang pag-aaksaya ng lakas tao at mga mapagkukunan. Tatalikod na sana ako, biglang humiwalay sa mga tao ang isang figura at naglakad papunta sa akin. Ito pala ay si Xu Hao, isang dating mayamang pangalawang henerasyong residente ng kapitbahayan. Mabilis niyang ibinalita ang kanyang mga intensyon at sinabing mayroon siyang mahalagang katalinuhan na dapat iulat. Naisip ko, nakontrol ko na ang buong kapitbahayan, kaya ano pa ang maaaring ituring na mahalaga. Pagkatapos ay palihim na ibinaba ni Xu Hao ang kanyang boses. Kapatid na Zhang, narinig mo na ba ang tungkol sa bulong-bulungan na si Wang Ximing ay lihim na gumastos ng $1 bilyon para magtayo ng super silungan? Napukaw agad ang curiosity ko. Talagang may chismis tungkol dito noon pa. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas, ang mga apocalyptic sci-fi na pelikula ay hindi kapanipaniwalang sikat, at sa panahong iyon nagsimulang magtayo ng mga silungan ang ilang celebrity. Ang kalakaran na nangibabaw sa mga search engine sa loob ng maraming buwan noon ay si Wang Ximing, ang nag-iisang anak na lalaki ng pinakamayamang tao ng China, ay gumastos ng $1 bilyon upang magtayo ng isang super shelter na sinasabing makatiis sa isang nuclear attack. Alam mo ba ang lokasyon ng shelter na yon? Sinabi ni Xu Hao na masyadong masikip dito, kaya dapat tayong bumalik sa building 25. Pagdating namin, nag-cross arms ako at sinabi sa kanya, ngayon, sabihin mo sa akin. Hindi nagpigil si Xu Hao, alam niya ang pagkatao ko, at hindi siya naglakas loob na sabihin ang punto. Dumiretso siya sa punto, ang kanlungan ni Wang Ximing. Ito ay aktwal na sa aming sariling Skylark Manor sa Tianhai City. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa complex na ito. Isa ito sa 4 na pinakamahal na villa complex sa Tianhai City. Tumingin ako kay Xu Hao na may katuwaan. Kung masyado kang maasikaso ng walang anumang dahilan, isa kang taksil o magnanakaw. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong intensyon sa impormasyong ito? Tinapik ni Xu Hao ang kanyang dibdib at sinabing, ibinabahagi ko lamang sa iyo ang impormasyong ito para masundan kita at matulungan kang alisin ang kanlungang ito. Ang kondisyon ay papakainin ako at bibihisan. Natawa ako ng malakas doon. Bagamat ang kanlungang ito ay lubhang kaakit-akit sa akin, sa tingin mo ba ay tulala ako? Sa tingin mo kaya mong ibagsak ang napakagandang shelter na may kaunting baril lang?
Nataranta si Xuhao sa sinabi nito, hindi niya inaasahan na magiging maingat ako. Pagkatapos ay naghulog siya ng mahalagang impormasyon, ikaw, Zhang Yi, ang nagmamay-ari ng snowmobile. Kumalat na ang insidente sa motorsiklo. Ilang araw na ang nakalipas, biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Wang Ximing na nagmumungkahi na akitin kita para makuha niya ang aking snowmobile at mga gamit. Nang marinig ko ito, natigilan ako, tinitigan siya ng masama na may intensyong pumatay. Ikinaway ni Xuhao ang kanyang kamay na nagpapaliwanag, kahit na mayroon akong 10 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na sumang-ayon dyan. Isang masasamang ngisi ang pinakawalan ko. Sino ang nakakaalam kung pinaglalaruan mo lang ako? Nang matapos akong magsalita, idiniin ko ang aking pistola sa noo ni Xuhao. If you dare say a single word to me, I'll shoot you dead. Pasimple kong tinapunan ng bala ang ulo niya. Dahil sa takot, sumigaw si Xuhao sa taas ng kanyang mga baga, Kuya Zhang, huwag mo akong patayin. Ang impormasyon na sinabi ko sa iyo ay ganap na totoo. Sa isang putok, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Xuhao at bumagsak ang kanyang katawan. Na-miss ko ang kanyang ulo para lamang magpaputok ng bala malapit sa kanyang tainga na iniwan si Xuhao na halos takot na takot. Halos mawalan ako ng malay, dahan-dahan akong yumuko at tinitigan siya ng mataman sa kanyang mga mata. Kinailangan kong bigyan siya ng kasiyasyang paliwanag na kinukumbinsi siya na hindi ka nakikipagsabuatan kay Wang Ximing para maglagay ng bitag para sa akin. Pagkatapos ay nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Napabuntong hininga si Xuhao, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Naniniwala ako na ang iyong mga pamamaraan ay hindi dapat maging mahirap na kontrolin ang mapang-uyam na si Wang Ximing. Higit sa lahat, wala tayong malalim na sama ng loob. Kung ikukumpara doon, mas gugustuhin kong mamatay ang bastard na si Wang Ximing kaysa sa huli. Ang chismis na ito ay agad na pumukaw sa aking interes. Hindi ba kayo magkaibigan? Nagpatuloy si Xuhao, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Ang nakalistang kumpanya ng aking ama ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Logically, isa ako sa mga pinakaprestihiyosong kabataang lalaki sa Tianhai City, ngunit dahil sa yaman ng aming pamilya, ang pamilya Wang ang aming pinakamalaking tagapagtaguyod ng pananalapi. Nangangahulugan ito na ang aming pamilya ay nakasalalay sa pamilya Wang para sa kaligtasan. Hindi lang ako dapat magpakumbaba sa harap nila, kailangan ko pang ibigay sa kama niya ang sinumang babaeng pipiliin niya. Sa paglipas ng panahon, naging bugaw niya ako. Sa huli ay naging katatawanan ako sa mayayamang pangalawang henerasyon sa Tianhai City. Ang mga mata ni Xuhao ay puno ng kahihiyan. Matapos marinig ang lahat ng chismis na ito, tinitigan ko si Xuhao at mahinahong sinabi, So, paano mo balak makipagtulungan sa akin? Agad na nabuhayan si Xuhao nang makita ang aking interes. Mag-stage tayo ng eksena. Magpapanggap kaming linlangin ka para buksan ni Wang Ximing ang pinto. Pagkatapos, sa iyong mga kasanayan, magiging madali upang ibagsak ang playboy na yon. Ang isang shelter na itinayo na may ganoong kalaking halaga ng pera ay dapat na mayroong maraming mga hakbang laban sa panghihimasok. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga armas sa loob. Biglang sinabi ni Xuhao. Shut up. Maliban kung pumayag kang sundan kita at ginagarantiyahan ang magiging pagkain at damit ko, wala akong masasabi. Alam ni Xuhao na kung ibunyag niya ang lahat ng impormasyon, wala siyang halaga. Dahil walang masabi, sisirain na lang kita. Sa sandaling ito, nagmamadaling sinabi ni Xuhao, nanginginig, alam kong lilipulin mo ang buong komunidad sa lalong madaling panahon at ang impormasyon tungkol sa kanlungan na ito ang tanging pag-asa kong mabuhay. Ang kanyang mga iniisip ay nakita ng mayaman na batang ito. Nag-isip ako sandali, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan sa aking isipan. Mukhang medyo matalino ka. Pumapayag akong sumama ka sa akin, pero kailangan mo munang makapasa sa ilan sa mga pagsubok ko. Nang marinig ito, lumuwag ang tensyon ni Xuhao. Alam niyang malaking sugal ito. Kung si Zhang Yi, hindi siya pumayag, malamang na mapatay siya sa lugar. Nagmamadali siyang tumango. Maaari mong sabihin sa akin ang anumang pagsubok ng mabilis. Una, dapat mong ipaliwanag ang lahat tungkol sa kanlungan, lalo na ang mga kagamitang pangkaligtasan at firepower. Paulit-ulit na tumango si Xuhao. Bumisita siya sa shelter at alam niya ang bawat detalye. Pangalawa, kailangan kong tulungan mo akong alisin ang isang taong hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Tungkol naman sa huling pagsusulit, akyat ako sa itaas at kukuha ako ng para sayo. Yun lang, pagkatapos na madaling pumayag si Xuhao na tulungan akong alisin si Xiliting, bumalik ako sa safe house na mag-isa. Maya-maya, nilapitan ko si Xuhao na may dalang maleta at natigilan si Xuhao. Maaaring naglalaman ang mahiwagang kahon na ito ng ilang kagamitan sa espiya. Habang binubuksan ko ang kahon, binantaan ko si Xuhao. Nahulaan mo na yata, hindi ako simpleng tao. Sa aking mga unang taon, ako ay walang kapantay sa buong Southeast Asia sa aking free kick fighting skills, kahit na winalis ang mga Karate Masters ng Sakura Country sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Nang maglaon, sumali ako sa mga mercenaryong Pranses at naglibot sa gitnang silangan na nakuha ang palayaw na Half Fox. Ilang taon na ang nakalilipas, nagretiro ako mula sa underworld, itinatago ang aking pagkakakilanlan at nagtatrabaho bilang isang warehouse manager.
Nanginginig ang anit ni Xuhao habang inaalala niya ang dati niyang hindi kapani-paniwalang pagmamarka at mga pamamaraan ng pagpatay. Buong-buo siyang kumbinsido na totoo ang sinabi ko. Malaki rin ang pasasalamat niya na pinili niya ang right side. Ang pagsunod sa tunay na pinunong ito ay tiyak na mas mabuti kaysa sa pagsunod sa playboy na si Wang Ximing. Nagkaroon ako ng magandang kinabukasan. Kumuha ako ng syringe sa box. Noong mersenaryo pa ako, madalas kong kinakaharap ang mahihirap na bilanggo. Mayroon silang mga espesyal na pamamaraan para dito. Hinawakan ko ang syringe hanggang sa mga mata ni Xuhao, ang tubo ay puno ng asul na likido. Agad na naisip ni Xuhao na ito ay lason. Kuya Zhang, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ito ay isang mabagal na pagkilos na lason na karaniwan naming ginagamit. Kung gusto mong pagkatiwalaan kita ng buo, hayaan mo akong bigyan ka ng isang iniksyon. Ang gamot na ito ay hindi magkakabisa hanggang 1 linggo mamaya. Kapag kinuha ko na ang kanlungan ni Wang Ximing, natural na ibibigay ko sa iyo ang antidote. Habang nagsasalita ako, tinusok ko siya ng karayom sa leg at hinawakan ni Xuhao ang kanyang kamay, nahihilo. Hinawakan ko si Xuhao at mahinahong sinabi, hindi na kailangang magpanik. Ginagawa ko lang ito para magkaroon tayo ng mas kasiyasyang pagtutulungan. Kung tutuusin, kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Pagkatapos ng lahat, kapag kinuha natin ang kanlungan, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Nangangako akong bibigyan ka ng sapat na mga panustos upang mapanatili kang mabusog at mabihisan. Nang walang karagdagang pagkaantala, makipag-ugnayan ka agad kay Wang Ximing sa iyong pagbabalik. Tatawag kami para sa mga detalye ng operasyon. Pinagmasdan ko si Xuhao, humihinal at nanginginig, bumababa sa hagdan. Nakahina ako ng maluwag. Ito ay hindi isang lason, isang tonic lamang na maaaring magdulot ng isang reaksyong tulad ng pagkalason. Sinisigurado nito na ang taong ito ay walang anumang masamang intensyon. Bumalik sa safe house, sinuri ko ang ward gamit ang mga surveillance camera. Mukhang nagkamalay si Uncle Yu. May ibinulong siksi lighting kay Uncle Yu. Nandito na naman siguro ang babaeng magulo. Anong balak niya? Nang makita akong buksan ang pinto, biglang tumayo siksi lighting, kunwari ay inaalo ang bata na may guilty look sa mukha. Yu mukhang medyo mahina sa sandaling yon. Maraming salamat sa pag-abala sa akin. Kapatid na Zhang Yi, salamat at nandito na kayo ni AI Zucare, kung hindi ay patay na ako. Ano ang sitwasyon sa labas ngayon? I smiled and reassured Uncle Yu, focus lang sa pagpapagaling. Itong grupong ito sa kanila ay walang banta sa akin. Sa puntong ito, sumingit siksiliting na may makulit na ekspresyon, nagkaganito ang asawa ko dahil sayo. Huwag mong kalimutan ang pabor na ito. Kami, ang aming pamilyang tatlo, ay umaasa sa iyo mula ngayon. Sa harap ni Uncle Yu, kaagad akong nangako, huwag kang mag-alala, Sister Xi. Bagamat nakasuot ako noon ng bulletproof vest, hindi ko makakalimutan ang pagkakaibigang ipinakita sa akin ni Uncle Yu sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para iligtas ako. Ako na ang bahala sa magiging buhay mo. Dahil dito, tuwang-tuwa si Xilating. Ikaw mismo ang nangako niyan sa akin, kaya wag mo nang balikan ang salita mo. Nakita ko na ang banayad na intensyon ni Xilating. Pagkatapos ay idiniin niya ang issue, wala kaming dalang mga gamit at kailangang palitan ang mga lampin ng sanggol. Maaari bang kunin ito ni Brother Zhang Yi para sa akin? Magalang kong tinanggihan. Buong araw akong naging abala at pagod. At saka, hindi ako pamilyar sa bahay mo at natatakot ako na maraming hindi ko mahanap. Bakit hindi ka mag-isa pumunta doon? Matagal na nag-alinlangan si Xilating pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ay sinabi sa akin na may mapaglarong hangin, babalik ako sa mga gamit ko mamaya. Huwag ipagkait sa akin ang pag-access. Babalik ako agad. Nakangiting pagsang-ayon ko. Uncle, you still need your care, so whatever would not open the door for you. Isinuot ni Xilating ang kanyang damit at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Bigla niyang inabot sa akin ang bata, hawakan mo muna sandali. Malamig sa labas kaya nahihirapan siyang magdala ng mga gamit. Alam niya si Zucare at hindi ko kaya ang bata. Kung mananatili siya, kailangan ko siyang papasukin. Hindi na ako tumanggi, kinuha ko ang bata at tinignan ang nakaswak na sanggol. Ang malambot na maliit na mukha ay humaplos sa aking puso. Gusto ko sanang alagaan kayong dalawa, ngunit hindi ko magawang gawin ito sa isang bata. Hahanap ako ng babaeng ampon sa iyo mamaya. Kasabay nito, agad kong ipinaalam kay Xuhao na umalis na ang target at makakahanap kami ng pagkakataong harapin siya. Noon, dumating na si Xilating sa pintuan ni Uncle Yu. Habang binuksan niya ang pinto at naghahanda na pumasok, si Xuhao ay naghihintay na, may hawak na kutsilyo. Walang pagkakataong lumaban si Xilating. Sa isang gurgling tunog, dugo bumulwak tulad ng isang fountain. Ang mukha ni Xilating ay puno ng takot at pagkalito. Bukod sa takot sa kamatayan, ang kanyang mga mata ay nagtataglay din ng pag-aatubili at pag-aalala para sa kanyang anak. Sa takot na hindi pa siya patay, si Xuhao ay brutal na sinaksak ng 33 beses pa. Matapos makumpirma na patay na siya, tumayo siya at mabilis na iniulat sa akin ang kanyang mga natuklasan at humingi ng pagkain. Binasa ko ang mensahe mula kay Xuhao at biglang pumalit ang aking acting spirit. Ngumiti ako sa mahinang Uncle Yu at sinabing, maaari kang manatili dito sa piling ko simula ngayon. Kapag gumaling na ang iyong mga sugat at lumaki na ang iyong anak, maaari ka nang bumalik sa iyong sariling lugar.
Puno ng pasasalamat ang mukha ni Uncle Yu. Paano kaya ito? Sa 3 pang tao, tiyak na mas mabilis maubos ang mga supply. Aalis na ako kapag magaling na ako. Hindi kita ibibigay. I'm sorry na abala kita. Ngunit ayon sa pagsusuri ni Zukir, si Uncle Yu ay gumaling na ng halos ganap. Ang kanyang kasalukuyang kahinaan ay ganap na dahil sa mga epekto ng muscle relaxant. Tinapik ko si Uncle Yu sa balikat at sinabing, focus lang sa pagpapagaling. Ako na ang bahala sa lahat. Sa sandaling iyon, ang sanggol sa aking mga bisig ay biglang lumuha, ang kanilang nakakadurog na hikbi ay iniwan ako sa kawalan. Ito ay nagdulot sa akin ng lubos na pagkalito dahil wala akong karanasan sa pagpapalaki ng isang bata. Si Uncle Yu, nakatayo sa tabi, ay walang magawa dahil ang bata ay hindi niya biological na anak, si Xiliting ay palaging nag-aalaga sa kanya. Sa desperasyon, nagmadali akong pumunta sa silid ni Zukir at inilagay ang bata sa kanyang mga bisig. Doktor ka, makakahanap ka ba ng paraan para mapatahimik siya sandali? O baka bigyan siya ng sedative? Ito ay talagang. Kung hindi iyon gagana, marahil ang isang pampatulog ay gagana. Natahimik si Zukir nang marinig ito. Ang lahat ng ito ay lubhang makakasama sa kalusugan ng sanggol. Si Zukir, hawak ang bata, ay mukhang nataranta rin. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ko, magpapalit na kaya siya ng lampin. Ang kanyang ina ay bumalik upang kumuha ng mga lampin o kung ano. Sa pag-iisip nito, bigla akong naglabas ng isang pakete ng mga lampin mula sa isang espasyo at inihagis ito kay Zukir. Iiwan ko ang bata sa iyong pangangalaga. Hindi nakaimik si Zukir. Nilingon ko si Uncle Yu at tinanong siya kung may napansin siyang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya alam na pina-inject ko siya ng muscle relaxant kay Zukir. Ngayon pakiramdam ko nang hihina ang buong katawan ko at nangangati ang sugat. Magandang balita ito, ibig sabihin gumagaling na ang sugat. Hindi bababa sa mayroon akong isang piraso ng impormasyon. Ang kakayahan ni Uncle Yu ay hindi immune sa mga epekto ng droga at ito ay batay sa lakas. Nakipag-chat ako kay Uncle Yu saglit pero hindi pa rin bumabalik si Xiliting. Uncle, hindi mo maiwasang mag-alala. Bakit ang tagal niyang hindi bumalik? Baka nasa panganib siya. Nagkunwari akong kinakabahan habang tumatayo. Naghari ang kaguluhan sa labas na may galit na labanan sa pagitan ng mga gusali. Ay hindi. Baka nasa panganib si Ate Xi. Mabilis kong tinawagan si Zukir. Buti na lang at tulog na ang bata. Babantayan mo si Uncle Yu. Lumabas ako para tingnan, tapos, armado ng buo, tinawagan ko ang mga kapitbahay sa homeowners group chat para magtipon-tipon sa 1,301 para pag-usapan ang pamamahagi ng mga supply at ang paghahati ng mga gusali. First come, first serve. Ipinaalam ko rin kay Xuhao na kung ayaw niyang mamatay, manatili siya sa bahay. Kung ayaw niyang mamatay, manatili siya sa bahay. Di nagtagal, ang lahat ng mga kapitbahay ay nagtipon noong 1,301. Ang bawat isa ay mas nasasabik kaysa sa isa, na iniisip ang isang mapayapa at magandang kinabukasan. Sa isang grupo namin, nagkukwentuhan at nag-uusap, nalampasan namin ang ibang mga gusali. Mula ngayon, bawat isa sa atin ang mamamahala sa isang gusali, at lahat sa iba pang mga unit ay magsisilbing ating mga lingkod. Si Zhang Yi ay patuloy na maghahanap ng mga supply para sa amin at panatilihin kaming ligtas. Si Zhang Yi ay tunay na maalalahanin. Hindi niya alam na matagal na akong nakikinig sa pinto. Isang grupo ng namamatay na mga tao ang may magandang ideya. Kinuha ko ang 2 granada sa kabilang dimensyon at inihagis ito sa siwang ng pinto. Napanood ng silid na may biglang gumulong, halos hindi nagre-react. 2 malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan at agad na nilamon ng apoy ang buong silid. Mahigit 100 ng tao ang agad na natangay. Pumasok ako at mabilis na tumingin. Nagkalat ang silid ng mga bahagi ng katawan, ngunit isang tao na lamang ang nananatiling buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit naging malupit ka nang sinundan ka namin ng buong katapatan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras na kausapin siya at binaril siya ng 3 putok. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng aking mga kaaway mula sa aking nakaraang buhay ay napawi. 5 tao na lang ang natitira sa building 25. Natapos na rin sa wakas ang paghahanap ko sa paghihiganti. Nang maaliwalas ang aking isipan, biglang lumiwanag ang mundo, maging ang aking paghina ay naging mas maayos. Susunod, oras na upang makuha ang $1 bilyon na kanlungan. Tatapos ko lang makipag-usap sa lahat ng kapitbahay sa gusali nang magkunwari akong nalungkot at pumasok sa ward ni Uncle Yu. May magandang balita at masamang balita si Uncle Yu para sa'yo. Ang masamang balita ay tungkol kay Sister Xi. Tense ang mukha ni Uncle Yu na parang inaabangan na niya ang mangyayari. Ano bang masama sa pagsuporta sa kanya? Sinuntok ko ang pader. Bagamat hinarap ko ang 2 taksil, ang ilan sa natitirang mga kapitbahay ay lihim na nakipagsabuatan sa ibang mga unit na sinusubukang agawin ang aking mga gamit at ang aking bahay. Si Sister Xi ay hindi sinasadyang nadala sa sitwasyong ito at brutal na pinatay ng mga lalaking iyon. Ipinikit ni Uncle Yu ang kanyang mga mata sa matinding paghihirap at pumiglas ng malakas. Umakyat siya sa kama. Sa isang matunog na kalabog, nakaukit ang isang malalim na sipi sa bakal na kama. Nagmadali akong aliwin si Uncle Yu. Kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi ko nakita ang pakana ng mga halimaw ng mas maaga.
Pero naalagaan ko na silang lahat kaya naiganti ko na si Sister Xi. Napatingin ako sa malaking bunganga na ginawa ni Uncle Yu gamit ang kanyang suntok. Tila ang kanyang kakayahan ay batay sa lakas na perpektong umakma sa akin. Sa hinaharap, hindi ako magkukulang ng mga taong hahawak ng anumang bagay tulad ng pag-init ng karne ng buhay. Mukhang kailangan ko pang magsumikap para mapagtagumpayan si Uncle Yu. Naikuyom ni Uncle Yu ang kanyang kamao. Inisip ng mga maldita na ito na marami na silang nagawa, gayunpaman, iginaganti pa rin nila ako ng walang pasasalamat. Karapat dapat talaga silang mamatay. Taos puso kong sinabi kay Uncle Yu na ako rin ang may pananagutan dito, pero hindi ko inaasahan na ganito pala sila kalupit. Ngunit huwag masyadong pesimista. May magandang balita ako. Tutulungan kitang makahanap ng isang bata, maganda at bihasang asawa. Saglit na natahimik si Uncle Yu, saka namula habang dahan-dahang nagsalita, I prefer someone more mature. Mabilis din itong naintindihan ni Uncle Yu. Kung tutuusin, sila ay mag-asawa na ikinasal sa bandang huli ng buhay, at ang pagiging kasama niya ay puro dahil sa kanyang katawan. Yun na lang, unti-unti na kaming nag-ibigan. Noon lang, biglang pumasok si Zucker, karga ang bata. Zhang Yi, Uncle Yu, umiiyak ang bata at wala akong magawa. Nagpalitan ng tingin ng dalawa, saglit na natigilan. Napatingin agad ako sa sandata ng pagpatay ni Zucker. Marahil siya ay nagugutom. Namula ang pisngi ni Zucker, at tuwang-tuwa niyang sinabi, paano ako magkakaroon ng gatas kung wala akong mga anak? Napatingin ako sa nakaswaddle na sanggol. Mukhang kailangan kong humanap ng mapagkakatiwalaang housing complex para maampon ang munting ito. Hindi dapat maging problema ang pagbibigay sa kanila ng mga pang-araw-araw na pangangailangan dahil wala ni isa sa amin ang nakaranas. Mabilis akong nag-ipon ng mga gamit at tinungo ang building 18, bitbit ang bata. Tahimik na ngayon ang buong kapitbahayan at ang mga kapitbahay sa building 18 ay nanonood. Dahan-dahan akong naglakad, puno ng takot ang mga mata ko. Pupunta ba siya para patayin tayo? Nakarating ako sa ibaba ng building 18, itinaas ko ang aking baril at nagpaputok ng 2 putok sa hangin. Lijian, bumaba ka dito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Lijian, ang kanyang mahinang katawan ay kinakaladkad palabas, ang kanyang ulo ay nakataas. Parang walang bahid ng takot sa mga mata niya. Zhang Yi, bakit mo pa ako hinahanap? Pinag-aralan kong mabuti ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Mahinahong sinabi ni Lijian, matagal na akong walang malasakit sa buhay at kamatayan. Ngayon gusto ko lang gawin ang lahat para protektahan ang mga tao sa aking gusali. Siya ay isang nagniningning na halimbawa ng sangkatauhan sa apokalipse. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigit 60 katao sa building 18 ang mahimalang nakaligtas, kasama ang mga namatay dahil sa lamig o iba pang komplikasyon. Si Lijian ay isang idealista at kapansin-pansin na panatili niya ang kanyang mga mithiin hanggang ngayon. Pagkatapos makipag-usap kay Xi Liting, naging problema namin ang kanyang anak. Walang magawa, nagpa siya akong ipagkatiwala siya sa maayos na tahanan ni Lijian. Hinawakan ko ang bata sa harap ni Lijian. Kahit na tila mahina, itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napalunok si Lijian. Paano kung natatakot ako? Pero sa tingin ko hindi ka nandito para patayin kami. Hindi mo sinama ang mga kapitbahay mo at may hawak kang bata. Tumango ako doon. Tunay kang matalinong tao na nakita mo ang aking layunin sa unang tingin. Sa napakaraming tao sa iyong gusali, dapat mayroong ilang mga nanay na nagpapasuso. Ang mga mata ni Lijian ay kumislap sa pananabik. Nakita niya ang pagkakataong mabuhay sa aking mga salita at paulit-ulit na tumango bilang sang-ayon. Alam niyang may hinihingi sa akin si Zhang Yi at bilang kapalit baka maligtas ang kanyang gusali. Agad kong ibinagsak ang backpack ko sa lupa. Narito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng bata at ilang pagkain. Tinapik ko ang balikat ni Lijian. Ako mismo ang nagdala ng batang ito dito. Alam mo ang kahihinatnan kung hindi mo siya pinalaki ng maayos. Si Lijian, nang marinig ang mga banta na ito, ay mabilis na nangako, tiyak na alagaan naming mabuti ang bata. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang babae upang dalhin ang bata sa itaas, habang ang ilang mga lalaki ay sabay-sabay na nagtrabaho upang dalhin ang mga suplay sa gusali. Sa pagtingin sa maayos na eksenang ito, kumunot ang noo ko at tinanong si Lijian, ilang tao pa rin ang nasa gusali mo? Humalukip-kip si Lijian at sumagot ng may pagmamalaki, 66. Ano ang susunod mong plano? Hindi na kita bibigyan ng pagkain. Nanatiling tiwala si Lijian, palaging may paraan. Nagtiyaga kami hanggang ngayon at naniniwala akong palaging may paraan. Tinuro ko ang nakaitim na residential building sa malapit. Maraming barbecue doon na dapat ay sapat na para sa'yo. Matagal na. Tiningnan ito ni Lijian nang may paghamak at mariing umiling. Hinding-hindi namin gagawin ang hakbang na yon. Kung nangyari iyon, tiyak na pipiliin nating mamatay ng may dignidad kaysa mabuhay sa hindi makatao na kahihiyan. Sa pakikinig sa matunog na mga salita ni Lijian, nahulog ako sa malalim na pag-isip. Sa pagkakataong iyon, bigla akong nakaramdam ng matinding paggalang sa lalaking nasa harapan ko. Sa napakahirap na panahon, napanatili niya ang kanyang integridad. Napangiti ako ng mahina. Sa totoo lang, ikaw ang unang tao sa apocalypse na ito na hinahangaan ko. Huminga ng malalim si Lijian. No, I'm just doing my best. I'm nowhere near as good as you.
Sa puntong ito, nag-ipon ng lakas ng loob si Lijayan na gumawa ng eksperimento. Maaari kang magbigay ng pagkain para sa 300 tao noon, at ngayon ay may natitira pang 300. Ganap mong kaya mong panatilihin buhay ang lahat. Ngumisi ako at tumalikod para umalis. Hindi ako Diyos, hindi ko mailigtas ang mundo. Kahit na maaari ko silang iligtas pansamantala, hindi nila kailangang magpapasalamat. Naiintindihan ko ang prinsipyo ng pasasalamat at hinanakit. Sa pahayag na ito, ang pag-iingat sa sarili ang tanging paraan pasulong. Wala akong ganoon kataas na ambisyon o malawak na pag-isip. Gusto ko lang mamuhay ng magandang buhay at magkaroon ng 8 o 10 anak sa aking magandang asawa na si Zukir.